Senate President Chis Escudero, ambisyoso daw. Yan ho ang sagot ni Senator Amy Marcos nang ma-interview ng mga media kaugnay nga po na nangyayari sa Senado at ng kanyang hearing at yung kaganapan ngayon tungkol pa rin ho dito sa isyu ng mga Duterte. Kahit na magmamahal na araw, ganito pa rin po ang mga balita kasi ho nagpipersonalan na. Pakinggan po ninyo itong interview at sagot ni Amy kung bakit niya sinabing ambisyoso si Escudero. Huwag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam. Pero alam ko, mataas ang iniisip nun eh. Ayan, no? Okay, thank you, ma'am. So parang mataas ang iniisip na sinasabi, nga, ambisyoso. Ayan, tinawag niyang ambisyoso si Escudero. Nako, di magustuhan ni Escudero yan. Okay? At ang kanyang mga supporters. So ngayon, hindi lang ang Marcos administration ang inaaway at inaakusahan ng kung ano-ano ni Amy, pati ang kanyang Senate President, ang presidente ng Senado ay sinasabihan niyang ambisyoso na. So ibig sabihin, lutang na nga po ang kanyang pagiging anti-government, anti-Marcos, anti-Senate na dahil hindi siya kinakampihan. Gusto niya kasi masunod ang gusto niya na i-contempt yung mga taga-executive department, lalo na si General Torre tungkol doon sa kanyang hearing. Ay kasi ang gusto niya, yung kanyang tanong, ang gustong tamang sagot. Gusto niya sagutin at aminin ng taga-executive department na mali ang kailang ginawa. Ay sa pantaha mo lang yun, na mali ang pagkakahuli kay Duterte. Pero ang paniniwala ng Office of the President, ng iyong kapatid, hindi. Sumunod lang sila sa batas. Sumunod lang sa court order. At obligasyon nilang i-turn over sa ICC dahil nga yan ang sinasabi ng batas din, Republic Act 9851. Yan ang sinasabing paulit-ulit ni Secretary Remulla pero ayaw mong intindihin. Pinipilit ni Amy na mali ang Executive Department doon sa pagkaka-aresto kay Duterte. Yun naman ho ang mali rin kanyang paniniwala. Gusto niya mangyari yan. Kaya ngayon, pati Senate President, inaaway niya. Si Senate President Escudero, hindi po yan kandidato. Senador pa rin yan hanggang 2028. Pero sinasabi niya ambisyoso. Paano nag-ambisyon? Wala namang ambisyon niya tayong mama. Alam mo si Escudero, matagal ko nang kilala yan. Pag tama ang ginagawa niya, pinagtatanggol ko sa aking mga channel, kahit sa radyo, telebisyon. Pero pag palpak yan, tinitira ko rin. Kasi ganun tayo. Pag palpak, talagang palpak sa atin. Pag magandang ginagawa, pupurihin natin. Katulad ngayon, mabagal siya dun sa impeachment. Dahil ilang beses ko nang tinalakay. Totoo yun, mabagal talaga siya. Pinanindigan ko yun. Dahil ayaw niya ng trial sa ngayon. Pero ngayon, sa kanyang pananindigan tungkol dito sa karapatan ng Executive Department at ng Philippine Government sa pagkakahuli at pag-turnover sa ICC, sinusuportahan ko yun. Kasi tama yun. Okay? Ganun po tayo. Itong mga bumabanat sa administrasyon, puro salita lang, puro paratang, wala namang pagpapatunay. Bangag daw si Pangulong Marcos, wala naman silang ebidensya. Corrupt daw si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito, wala rin silang ebidensya. At ang gusto nila si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito ang maglabas ng ebidensya para ibigay sa kanila. Ano kayo, hilo? Kahit sa ang korte, kahit sa ang organization, kahit sa ang usapan, pag ikaw ay nagbintang, nagparatang, ikaw ang magpatunay. Hindi yung iyong pinararatangan ang magbibigay ng ebidensya sa iyo. Walang kakwenta-kwenta, wala kayong kaalaman. Yung mga nagpaparatang na korap itong gobyernong ito, bangag ang gobyernong ito, maglabas kayo ng dokumento. O sasabihin nila, bakit hindi magpa-drug test ang Pangulo? Ano kayo, hilo? Kayo nagbibintang Bakit ang Pangulo maglalabas ng ebidensya? Ay kung magpa-drug test pa ng Pangulo at nag-negative, sasabihin nyo, pinik. Wala naman kayong tatanggapin Di ba? So, wala kayong makitang ebidensya, pipilitin nyo gobyerno maglabas. Tapos pag naglabas ng dokumento at ebidensya, sasabihin nyo fake. O di walang ano kayo? Wala na kayong kabutihan. Lahat sala sa lamig, sala sa init yan. Kayo ang mag-provide ng ebidensya and then patunayan nyo. Madali ang mag-akusa, 2-5 lang yan.
Sabihin mo corrupt yung isa, sabihin mo ganito, madali sabihin yun. Kasi verbal lang yun eh. Pero yung pagpapatunay, napakahirap nun. So bakit hindi nyo magawa? Dahil 3 taon na halos, pagdating ng June, 3 taon na kayong naninira kay Pangulong Marcos. Anong napatunayan nyo? Mga DDS, mga Duterte supporters, at yung mga Duterte mismo, nasa na inyong mga ebidensya sa paratang nyo? Sinasabi nyo, bangag si Pangulo, nasa na ebidensya nyo? Corrupt ang gobyernong ito, nasa na ano nyo? Puro kayo magpunta kayo sa korte. Ha? Kung ang cabinet secretary corrupt, government official corrupt, dalhin nyo sa korte ang kaso. Yan ang tamang pamamaraan. Magfile kayo ng kaso sa DOJ, file kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman, diretso ng Sandigang Bayan kung mayroong ebidensya. Ganun po. Ang presidente, hindi pwedeng kasuhan kasi yan ay nakaupo. Kung gusto nyo, mag-file kayo ng impeachment. Kasi ang impeachment ang tamang pamamaraan sa mga impeachable official. Ganun lang po. Kung meron kayo ebidensya, laban kay Pangulong Marcos, mag-file kayo ng impeachment. Yun ang tamang proseso. Huwag nyo dadalhin sa korte kasi ang Pangulo merong immunity. Hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo ang Pangulo. Ganun yun. Yung kanyang mga tauhan, kung merong involved sa kalokohan, kasuhan nyo. Kung meron kayong ebidensya. Pero wala kayong dinadalang kaso sa korte. Ibig sabihin, puro kayo salita. Wala kayong dokumento. Wala kayong ebidensya. At yung inyong mga followers, supporters, ay inyong nililin lang. Kaya yung inyong mga supporters at followers patuloy nagiging BO-BO kasi pinapaniwala nyo sa mali. Yung mga vloggers ninyo, yung mga politiko ninyo, ang dami sinasabi pero wala mang pagpapatunay. Kaya yung mga followers nyo ang kawawa. Nakakaawa na yung mga Pilipino na inyong followers. Masyado nyo binubudol. Pinapaniwala nyo corrupt ang gobyernong ito, pinapaniwala nyo bangag ang gobyernong ito, pero wala namang kayong dokumento. Kaya tuloy yung mga followers nyo na ganun din kababaw ang paniniwala, naniniwala ka agad. Ang sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yan ang aking description dyan. Ang naniniwala sa kwento-kwento, naniniwala sa sabi-sabi, walang sariling paniniwala at paninindigan. Yan ang totoo. Diba? Kung meron kayong dokumento at sa lagay nyo totoo yung dokumento, dalhin nyo sa proper forum. Nandyan ang korte natin. Diba? Sabi nyo, marami kayong ebidensya. Dalhin nyo. Katulad ng ginawa nyo. May problema kayo sa budget for 2025. Dinala nyo sa Supreme Court. Tama yon. Meron kayong pagdududa sa PhilHealth. Dinala nyo sa Supreme Court. Tama yon. Yun ang tamang proseso. Kung meron pa kayong alam na korupsyon sa gobyernong ito, dalhin nyo sa lahat ng kinaukulan. Office of the Ombudsman, Office ng Department of Justice, dyan ho ang tamang proseso. Kung gusto nyo dalhin sa Supreme Court, nasa inyo yun. Ganun lang yun eh. Yun po yung tama. Then hintayin natin ang proseso. Ang pagtalakay ng korte, huwag natin pangunahan. Huwag puro social media, huwag puro sa media. Ang social media at saka traditional media, hanggang pagbabalita lang yan. Hindi korte ang media. Lalong hindi korte ang social media. Daan lang ito sa impormasyon, pero dapat ang impormasyon mayroong katwiran, may ebidensya, may katotohanan, hindi fake news. Ngayon, halos 3 taon na kayong naninira sa gobyernong ito, wala kayong napatunayan, puro fake news kayo. Tama yung investigasyon ginagawa ng Congress. Puro fake news kayo. Ganon ang sitwasyon. Again, magpakita kayo ng dokumento, ibabalita ko yan. Mag-file kayo ng kaso at pagka nakumbinsin yung korte, mananagot ang dapat managot. Rule of law kasi ang pinapairal. Nasanay kasi kayo sa tukhang-tukhang lang eh. Ang tukhang labag sa batas. Human rights violation, kaya makukulong talaga. Pero rule of law, pagpapatupad ng batas, yan ang tamang proseso sa kahit anong bansa sa buong mundo. Rule of law, ang tamang proseso. Pag hindi pa nyo alam yan, ay hindi ko na masasabi kung ano pa ang kailangan sabihin sa inyo. Di ba? Please like and share. Subscribe and follow ko hindi pa. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang lahat ng ating pinag-usapan dito sa aking mga channel.